Happy ninth anniversary. Love you are the best thing that ever happened to my life. Sabi ni Adrian habang dahan-dahang isinusuot sa leeg ko ang isang kwintas. Makinang ang pendant nito parang mga bituin sa langit ng Maynila. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na puno ng init at tila bawagas na pagmamahal. Napapikit ako. Sa loob ng 9 na taon nito, ang mundong kinagisan ko ang maging katuwang niya, ang maging lakas niya sa bawat puyat sa laboratorio, at ang maging tanging babaeng tinitingala niya. Salamat, Adrian. Akala ko nakalimutan mo na dahil sa sobrang busy natin sa herbal research project. Bulong ko ramdam ang panging inig ng sariling boses dahil sa sobrang saya. Inubos ko ang perang manako mula kay mama para lang matapos niya ang PhD niya. Lahat ng pagod sulit na dahil malapit na kaming magtagumpay. Pero sa isang iglap, ang langit ay naging impyerno. Pagkaalis ni Adrian, para maligo tumunog ang cellphone niya sa ibabaw ng lamesa. Isang notification ang lumitaw. Akala ko ay mula sa Dean, pero ang pangalang nakalagay ay Denise Student. Untapos mo na ba amuin ang katulong mo sa bahay? I'm waiting at the hotel. Don't forget our celebration. Sa wakas atin na ang patent at kick-out na ang asawa mong boba. I love you. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Nanigas ang buo kong katawan. Ang kwintas sa leeg ko ang regal, o akala ko ay simbolo ng pag-ibig, ay biglang naging kasing bigat ng kadena. Katulong asawang boba, hindi ako makahinga. Nanlalabo ang paningin ko habang nakatitig sa screen. Gusto kong sumigaw, gusto kong durugin ang phone niya. Pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng husto. Halos hindi ko na mahawakan ang sariling laylayan ng damit. Bakit? Adrian, mabilis kong binalikan ang mga alaala. Ang mga gabing sinasabi niyang overtime siya. Ang mga pagkakataong kailangan kong mag-isa sa ospital para bantayan ang nanay niya habang siya ay nagpupuyat sa research. Lahat ba yun? Pandilin lang narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis kong ibinalik ang phone sa lamesa at pinunasan ang luha ko. Pumasok siya na nakatapis lang ng tuwalya. Fresh at mabango yung pabangong ako pa ang gumili. Love? Bakit ganyan ang mukha mo? Are you okay? Tanong niya nang may halong pag-aalala. Isang pag-aalalang napaka-plastic. Tumingin ako sa kanya. Sa mga matang dati ay tinitingnan ko ng may paghanga. Na yon ay puro pandidiri na lang ang nararamdaman ko. Gusto kong itanong kung sino si Denise. Gusto kong itanong kung gaano na nila katagal akong ginagawang tanga. Pero naalala ko ang project. Ang perong pinaghirapan ko. Ang pangalan ko sa patent. Hindi ako pwedeng magpadala sa galit na yon. Kapag nalaman niyang alam ko na baka itago nila ang lahat ng ebidensya. Wala, love. Na-touch lang ako sa gift mo. Sabi ko pilit ang ngiti, habang ang puso ko ay dahan-dahang nagkakapira-piraso sa loob ng dibdib ko. Masaya lang ako na sa wakas makukuha na natin ang para sa atin. Sa loob-loob ko paulit-ulit ang isang pangako, hinding-hindi niyo ako magagawang biktima. Hinding-hindi. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyo akong hayaang bumigay hanggat hindi ko nababawi ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Bago matapos ang gabi, habang kunwari ay natutulog ako sa tabi niya, kinuha ko ang maliit na camera na binili ko nung 1 linggo dahil sa hinalang may nanging alam sa gamit ko sa lab. Pero hindi ko akalaing sa loob mismo ng bahay na ito kailangan ko ring maging espiya sa sarili kong asawa. Bukas sisimulan ko ang laban. Hindi sa pamamagitan ng sampal, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Pumasok ako sa laboratory, o kinabukasan na tila walang nangyari. Pinilit kong maging normal ang bawat kilo, kahit na sa loob-loob ko ay parang may dambuhalang batong nakadagan sa dibdib ko. Ang bawat hakbang ko sa hallway ng universidad ay mabigat. Ang mga dati kong kasamahan na dati ay masayang bumabati sa akin, ngayon ay tila umiiwas ng tingin. Pagdating ko sa harap ng computer, mabilis kong binuksan ang database ng aming research, ang Proyekto Lunas. Ito ang bunga ng puyat ko, ng pawis ko at ng perang ipinamana sa akin ni Mama na dapat ay para sa kinabukasan namin. Pero nang bumukas ang file, muntik na ako mapatumba sa kinauupuan ko. Wala na ang pangalan ko. Sa tapat ng principal investigator ang nakalagay ay Adrian Villafuerte. At ang nakalagay na lead associate, Denise Alvarado. Hindi maari. This can't be happening, bulong ko.
Nanginginig ang mga daliri ko habang hinahanap ang log history ng system. Binura nila ang lahat ng traces ng input ko. Parang bula na naglaho ang 3 taon kong pagtatrabaho. Eksaktong paglingon ko, nakita ko si Papa Salvador ang aking biyenan at ang respetadong dinang departamente na nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pagmamahal na ipinapakita niya tuwing fiesta sa probinsya. Hiha, can we talk in my office? Malamig niyang sabi. Sumunod ako sa kanya, ramdam ang pawis na namumuo sa aking noo. Pagpasok ko sa opisina niya, nandoon na si Adrian. Nakayuko ang asawa ko, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Ang kapal na mukha niya magsuot ng relo na niregalo ko noong nakaraang Pasko habang pinagtataksilan ako. Cindy, we need to make some adjustments para sa investment ng Alvarado Group, panimula ni Papa Salvador habang inaayos ang kanyang salamin. Denise is the daughter of our main investor. Para masigurado ang pondo, kailangang siya ang maging mukha ng proyekto. This is for the family, Cindy. Para sa kinabukasan niyo ni Adrian. Pero papa, ako ang gumawa ng formulation. Ako ang nagpuyat sa field studies. Paano niyo nagawang alisin ang pangalan ko? Boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pot. Don't be selfish, Cindy. Sabat ni Adrian sa wakas, ay tumingin din siya sa akin pero puno ng pagkairita. Honorary mention ka naman sa credits. Besides, asawa kita. Ang tagumpay ko ay tagumpay mo rin, di ba? Utang na loob naman. Huwag mo nang gawing komplikado ang lahat. Utang na loob. Gusto kong tumawa ng malakas, pero mas pinili kong manahimik. Ang lalaking ito na pinag-aral ko, na tinulungan kong makatayo sa sarili niyang mga paa ngayon, ay sumasabat sa akin ng tungkol sa utang na loob. Inilapat ni Papa Salvador ang isang dokumento sa harapan ko. I want you to sign this voluntary transfer of intellectual property rights. In exchange, we will give you a promotion as a senior lab manager plus a bonus. Isipin mo ang hiya na maidudulot nito sa pamilya Villafuerte kung magkakaroon ng gulo. You are a Villafuerte now, Cindy. Act like one. Tinitigan ko ang papel. Gusto ko itong punit-punitin at isampal sa kanilang dalawa. Pero naalala ko ang camera. Naalala ko ang ebidensyang unti-unti kong kinokolekta. Kung pipirma ako, iisipin nilang nakuha na nila ako sa takot. I need time to think, Papa, sabi ko sa pinakakalmado paraan na kaya ko. You have until tomorrow, Cindy, banta ni Papa Salvador. Don't let your emotions ruin your career. Alam mo kung gaano kalawak ang impluensya ko sa universidad na ito? One word from me, and you'll never work in any lab again. Lumabas ako ng opisina na parang isang talunan, pero sa bawat hakbang ko palayo, mas lalong tumitibay ang loob ko. Pagbalik ko sa laboratory, o para kunin ang gamit ko, napatigil ako sa gilid ng storage room. Narinig ko ang pamilyar na tawa ni Denise. See? I told you your father could handle her. Ang dali lang palang takutin ng asawa mo, Adrian. Sabi ni Denise na tila ba nanalo sa loterya. Hayaan mo na siya. After this project is launched, I'll file for annulment. Konting tiis na lang, babe. Mapapasa atin din ang lahat. Sagot ni Adrian. Hinawakan ko ng mahigpit ang strap ng bag ko hanggang sa bumaon ng kuko ko sa palad ko. Wala akong iniluha. Ang bawat salita nila ay parang pako na ibinabaon sa krus na pinapasan ko. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palabas ng building. Hindi nila alam ang camera na inilagay ko sa tuho, sir, kahapon ay hindi lang nakatutok sa mga gamit, nakatutok din ito sa kanila. At ang bawat salitang binitawan nila sa loob ng laboratorio ay recorded na. Malamig ang simoy ng hangin sa madaling araw, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng malaking bahay na ito. Ang bawat sulok ay tila nagpapaalala sa akin ng 9 na taon ng pagsisilbi ng pag-ibig, na akala ko ay totoo. Ngunit isa palang mahabang panaginip na puno ng panlilinlang. Nasa kwarto ako ni Lola Mercedes, ang nanay ni Adrian. Amoy gamot at alkohol ang kaligid. Dahan-dahan kong pinunasan ang kanyang ng basang bimpo. Si Lola Mercedes ang naging nanay ko nang mamatay ang sarili kong ina. Nung ma-stroke siya, 2 taon na ang nakalilipas. Hindi ako nag-atubiling gamitin ang huling bahagi ng aking mana para sa kanyang operasyon at physical therapy. Habang si Adrian ay abala sa kanyang career, ako ang nagpalit ng diaper ni Lola, ako ang nagpapakain sa kanya, at ako ang bumubulong na mga dasal sa kanyang tabi gabi-gabi.
Lola, inom na po tayo ng tubig, bulong ko. Bahagyang idinilat ni Lola Mercedes ang kanyang mga mata. Malabo na ang kanyang paningin, ngunit sa pagkakataong ito tila naging malinaw ang lahat. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kanyang mga daliri ay tuyot at nanginginig, pero mahigpit ang kanyang pagkakahawak. Cindy? Anak? Hirap niyang sabi. Lola, nandito lang ako. Takbo. Umalis ka na dito. Gumaralgal ang boses niya. Ang pamilyang ito, ang asawa mo, ang tatay niya, lalamunin ka nila ng buo. Huwag kang maging katulad ko, Cindy. Huwag mong hayaang ubusin nila ang kaluluwa mo. Nanigas ako sa kinaupuan ko. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbabala si Lola, pero ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot para sa akin. Alam ni Lola ang ugali ni Salvador. Alam niya kung paano pumatay ng pangarap ang sarili niyang asawa at anak. Eksaktong bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian, amoy alak at may bahid ng kolorete sa kanyang polo na pilit niyang itinago sa ilalim ng jacket. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa kanyang ina, na tila ba isang pabigat lang ito sa paningin niya. Gising pa pala ang matanda, sabi ni Adrian sa tonong walang pakialam. Cindy, bakit hindi ka pa natutulog? At yung papel na ibinigay ni Papa, pinirmahan mo na ba? Tiningnan ko siya ang lalaking minahal ko ng higit sa sarili ko. Kakasuka, Adrian, sabi ko sa loob ng isip ko. Kahit ang sarili mong ina, hindi mo man lang magawang kamustahin. Bukas na natin pag-usapan ang trabaho, Adrian. Pagod ako, matipid kong sagot habang inaayos ang kumot ni Lola. Pagod, nagbabantay ka lang naman dito, di ba, Mas? Pagod ako sa lab. Denise and I work double time dahil kailangan naming i-fix ang mga errors na iniwan mo. Bulyaw niya. Isang malakas na sampal sa danggal ko ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Errors. Ang tanging error sa buhay ko ay ang pakasalan siya. Hindi ako sumagot. Tumayo ako at lumabas ng kwarto ni Lola. Dumiretso ako sa kusina at doon sa gitna ng dilim, doon bumagsak ang lahat ng luhang kanina ko pa pinipigilan. Napasandal ako sa lababo, nang inginig ang buo kong katawan. Ayoko na, Diyos ko. Ayoko na. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Pero kahit ang pag-iyak ko ay kailangang walang tunog. Ipinasok ko ang daliri ko sa aking bibig at kinagat ito para lang hindi marinig ni Adrian ang aking paghagulgol. Ang sakit. Ang hapdi ng bawat paghinga ko. Pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko ng libu-libong karayom. Dito ko ba itatapon ang buhay ko sa mga taong walang kaluluwa? Nabalik lamang ang diwa ko nang marinig ko ang mahinang pag-vibrate ng cellphone ni Adrian sa sala. Iniwan niya itong nakapatong sa center table habang pumasok siya sa banyo. Dahan-dahan akong lumapit. Isang message muli mula kay Denise. Good job tonight, hun. Sabi ni Tito Salvador, as soon as pirmahan ni Cindy ang documents, we can finally announce our engagement after the research launch. I can't wait to replace that boring woman in your life. Napatigil ang pagluha ko. Ang lungkot ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Engagement habang kasal pa kami, habang ako ang nag-aalaga sa nanay niya, hindi niyo ako basta-basta mapapaalis. Kung susunigin niyo ang mundo ko, sisiguraduhin kong kasama kayong matutupok sa apoy. Bumalik ako sa kwarto namin bago pa siya makalabas ng banyo. Kinuha ko ang aking laptop at mabilis na nag-order ng 4 pang hidden cameras na disguised bilang mga ordinaryong gamit, isang wall clock, isang USB charger at 2 maliliit na sensors. Isang pait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin sa reflection ko sa salamin. Ang mapupulang mata ko ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi ng isang pasyang wala nang balikan. Sabi mo boba ako, Adrian. Sabi mo wala akong magagawa. Bulong ko sa sarili ko habang naririnig ko ang yabag niya papalapit. Tingnan natin kung sino ang iiyak sa huli. 2:00 ng madaling araw. Ang buong bahay ng mga Villafuerte ay balot ng katahimikan, isang katahimikang nakakabingi at tila may dalang masamang pangitain. Narito ako sa loob ng maliit na bodega sa likod ng bahay, ang tanging lugar kung saan kampante akong walang makakakita sa akin. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na kislap ng aking laptop screen.
Nanginginig ang aking hintuturo habang dahan-dahang pinipindot ang play sa video file na galing sa kamera na itinago ko sa laboratorio. Sa simula, madilim, pagkatapos bumukas ang ilaw. Pumasok si Adrian kasama si Denise. Hindi pa man nakakasara ang pinto, hinalikan na ni Adrian si Denise nang may matinding pagnanasa, isang uri ng pagnanasa na hindi ko na naramdaman sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang bawat haplos niya sa babaeng yon ay tila mga sampal sa aking mukha. Ang bawat ungol ng kaligayahan nila ay tila mga kutsilyong bumabaon sa aking pandinig. Napapikit ako ng mariin. Ang sakit. Ang hapdi, inisip ko ito na ba ang sukdulan, ito na ba ang pinakamasakit na kaya nilang gawin. Ngunit, nagkakamali ako. Mas malala pa pala ang susunod. Bumukas ang pinto ng laboratory o sa video at pumasok si Papa Salvador. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha nang makita ang anak na nakikipaghalikan sa ibang babae. Sa halip lumapit siya sa kanila at inilapag ang isang folder sa table, ang folder ng aking research. Enough of that, Adrian, sabi ni Papa Salvador sa kanyang baritono at autoritanyong boses. We have more important things to discuss. The board meeting is in 2 weeks. Umayos na tayo si Adrian, habang si Denise naman ay humilig sa balikat niya na tila ba pag-aari niya ang asawa ko. Don't worry, Dad, sabi ni Adrian, boses na puno ng kayabangan. Cindy is already cornered. I've started planting the seeds. Sinabi ko na sa mga staff na madalas siyang nakakalimot at nagiging paranoid lately. Nanlamig ang buo kong katawan. Planting the seeds paranoid, itinuloy ni Papa Salvador. Ang pagsasalita ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Good. We need to establish that she is mentally unstable. Isang babaeng nawawala sa sariling kaisipan dahil sa sobrang pressure sa trabaho. Kapag lumabas ang balita na dinadaya niya ang research data, sasabihin nating bunga yon ng kanyang breakdown. No one will believe a crazy woman over a prestigious professor and his brilliant son. And the patent, Tito? Tanong ni Denise ang kanyang boses ay puno ng kaimbutan. The patent will be solely under the Villafuerte name. Si Cindy ang gagawin nating scapegoat sa lahat ng palpak na experiments. We will force her to enter a psychiatric facility for treatment. Doon pipirma siya ng kahit anong papeles na iharap natin sa kanya para lang makalabas. Sa puntong yon, parang tumigil ang pag-iikot ng mundo ko. Hindi lang nila ako gustong nakawan ng trabaho, hindi lang nila ako gustong pagtaksilan, gusto nila akong burahin. Gusto nilang sirain ang pagkatao ko, itapon ako sa loob ng mental hospital at mabulok doon habang sila ay nagpapakasasa sa karangalan at kayamanang ako ang nagtanim. Poor Cindy, tawa ni Adrian. Isang tawang demonyo na hinding-hindi ko malilimutan. She thinks she's so smart. She doesn't know that the medicine I've been giving her for her stress is actually something to make her feel more confused and lethargic. Nabitiwan ko ang mouse ng laptop, ang gamot, ang mga bitamina na ibinibigay ni Adrian sa akin gabi-gabi, ang dahilan kung bakit madalas akong mahilo at mawala ng focus nitong mga nakaraang linggo. Nilalason niya ako. Isang matinding pag-alo ng suka ang umakyat sa aking lalamunan. Mabilis akong tumakbo sa isang sulok, at doon ay isinuka ko ang lahat ng pait at dumi na nararamdaman ko. Ang buo kong katawan ay nanginginig sa matinding galit at takot. Ito ba ang pamilyang pinagsilbihan ko? Ito ba ang lalaking ipinaglaban ko laban sa lahat? Napasandal ako sa malamig na pader ng bodega. Ang bawat hininga ko ay may kasamang hikbi na hindi ko na mapigilan. Pero sa gitna ng kadiliman at dumi, may isang bagay na biglang nagliwanag sa isip ko. Hindi na ako ang dating Cindy. Hindi na ako ang babaeng pwedeng tapakan at itapon lang. Inayos ko ang aking sarili. Pinunasan ko ang aking bibig at ang aking mga luha. Bumalik ako sa harap na laptop at tinitigan ang mukha ni Adrian sa screen. Ang kanyang ngiti ay tila isang hamon. In scientific terms, Adrian, every poison has an antidote. Bulong ko sa dilim. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay matigas, malamig at puno ng determinasyon. At ang antidote sa kasamaan niyo ay ako. Mabilis kong kinuha ang aking external hard drive at sinimulang i-backup ang lahat ng footage. Kinuha ko rin ang mga butel, yan ang bitamina na ibinigay ni Adrian sa akin ng mga ebiden. Siya ng pagtatangka nilang lasunin ang isip ko.
Hindi ko ito ilalabas ngayon. Hindi pa sapat. Kailangan ko silang hayaang maniwala na tagumpay ang plano nila. Kailangan ko silang hayaang umakyat sa pinakamataas na pedestal ng kanila kayabangan dahil doon sa harap ng lahat mas masarap silang hatain pababa. Lumabas ako ng bodega at tumingin sa langit. Ang bukang liwayway ay papalapit na. Para sa kanila, ito ang simula ng kanilang tagumpay. Para sa akin, ito ang simula ng kanilang katapusan. Nabalik lamang ang aking wisyo nang marinig ko ang pag-ring ng aking phone. Isang unregistered number. Hello? Sabi ko. Cindy, it's Denise. We need to talk. Hindi sa lab, hindi sa bahay niyo. Bukas sa dati nating tagpuan sa Intramuros. Please, my life is in danger too. Ibinaba ang linya. Napakunot ang noo ko. Isang panibagong twist o isa na namang patibong, isang pait ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sige, laro tayo. Ang umagang ito ay nagsimula sa isang hindi maipaliwanag na kaba. Pagpasok ko pa lang sa gate ng universidad, ramdam ko na ang mabibigat na tingin ng mga security guard at kapwa ko researchers. Ang mga bulungan na parang mga bubuyog ay humihinto tuwing dumadaan ako. Pagdating ko sa pintuan ng laboratory, o napatigil ako, may nakadikit na yellow tape, restricted area. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko sa isang junior researcher na dumaan. Hindi siya sumagot, bagkus ay mabilis na naglakad palayo na tila ba may nakakahawa akong sakit? Cindy! Isang boses ang bumasak sa katahimikan, si Adrian. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mukha ay balot ng kunwaring pighati at pagkadismaya. Sa likod niya ay si Papa Salvador at ilang mga miyembro ng board ng universidad. Adrian, anong nangyayari? Bakit nakalak ang lab? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. How could you do this, Cindy Boses? Ni Adrian ay sapat na malakas para marinig ng lahat ng taong nasa hallway. Ang audit, ang research funds, missing ang 500,000 pesos. At ang mas malala ang database ng Proyekto Lunas na corrupt. All the backup files were deleted from your terminal last night. Tumigil ang tibok ng puso ko. Alam ko ang plano nila, pero hindi ko akalain na ganito kabilis at ganito kawalang hiya ang gagawin nila. Hindi totoo yan, wala akong ginalaw na pondo at lalong hindi ko buburahin ang trabaho ko. Sigaw ko. Naninginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pot na gustong ko mawala sa aking dibdib. The logs don't lie, hiha, sabat ni Papa Salvador. Lumapit siya sa akin, ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap. Your credentials were used to access the system at 2 a.m., and the security footage, it shows someone with your height and build entering the lab. Fake yan? Alam niyong totoo, Papa? Hinarap ko siya diretso sa kanyang mga mata. Kayo ang may gawa nito. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga tao sa paligid. Ang hiya na sinasabi ni Salvador ay tila ba isinampal sa akin sa harap ng lahat. Tama na, Cindy, bulyaw ni Adrian. Hawak-hawak niya ang kanyang ulo na tila ba hiyang-hiya siya sa akin. Lately napapansin ko na ang pagiging paranoid mo. Nag-iimbento ka ng mga kwento, kinakausap mong sarili mo. I tried to protect you, I tried to help you. Pero pati ba naman ang pinaghirapan nating research sisirain mo dahil lang sa guni-guni mo? Guni-guni? Napatawa ako ng mapait, isang tawang puno ng pait at sakit. Adrian, ikaw ang asawa ko. Paano mo nagagawang sabihin yan? Lumapit si Papa Salvador sa mga board members. As the dean, it is my painful duty to protect the integrity of this institution. Lucinda Ramos Villafuerte, effective immediately, you are suspended from your duties pending a full investigation into the missing funds and data sabotage. Isusumite rin namin ito sa Board of Ethics. In scientific terms, Papa, sabi ko, boses ko ay malamig pa sa yelo, kahit na ang puso ko ay nagbabaga. Every action has an equal and opposite reaction. Hintayin niyo ang reaksyon ko? Dismissed, sabi lang ni Salvador. Tila ba isa akong basura na kailangang itapon? Umalis sila, iniwan akong nakatayo sa gitna ng hallway habang ang mga mata ng lahat ay nakatusok sa akin. Narinig ko ang bulungan ng isang matandang researcher sa gilid. Sayang, matalino sana, nabaliw lang sa selos at inggit sa asawa. Pag-uwi ko sa bahay, hindi pa doon natapos ang lahat.
Ang aming mga kapitbahay sa barangay ay tila may alam na rin. Nakita ko ang mga marites sa tapat ng sari-sari store na nagtatakip ng bibig habang nakatingin sa akin. Siguradong ipinagkalat na rin ni Adrian ang kondisyon ko sa mga kamag-anak namin. Pagpasok ko sa loob, nakita ko si Lola Mercedes na nakaupo sa kanyang wheelchair umiiyak. Anak, ang gamit mo, itinapon nila sa labas, bulong ni Lola. Tumingin ako sa likod ng bahay. Ang aking mga damit, ang aking mga libro, ang lahat ng mahahalagang bagay sa akin ay nakatambak sa gilid ng basurahan. I'm sorry, Cindy, sabi ni Adrian na biglang lumitaw sa likuran ko. Pero ayaw ni Papa na manatili ka dito habang hindi ka pa magaling. We need space. Kinuha na rin namin ang susi ng lab at ang laptop mo. Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking ito na pinangarap kong makasama habang buhay ngayon ay tinatapon ako na parang basahan matapos akong pakinabangan. Fine, sabi ko, boses ko ay tuyo at walang emosyon. Aalis ako, pero tandaan mo ito, Adrian, ang bawat pait na ipinalasap mo sa akin, ibabalik ko sa inyo ng may interes. Kinuha ko ang isang maliit na maleta, ang tanging naiwan sa akin. Pero bago ako lumabas, tiningnan ko ang secret sensor sa may wall clock. Active pa ito. Ang bawat kilos nila, ang bawat pagdiriwang nila sa pagkapanalo nila ngayong gabi ay makukuha ko. Lumabas ako ng gate ng bahay Villafuerte nang hindi lumilingon. Sa gitna ng ulan, naramdaman ko ang lamig, pero sa loob ko may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ko. Bumukas ang bintana. Get in, Cindy, sabi ng isang pamilyar na boses. Si Denise, tahimik ang loob ng sasakyan ni Denise. Tanging ang tunog ng wiper na humahampas sa windshield at ang malakas na buhos ng ulan ang naririnig. Tumingin ako sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng Maynila na lumalabo dahil sa tubig. Katabi ko ang babaeng sumira sa pagsasama namin ni Adrian, ang babaeng naging dahilan ng pagtatapon sa akin sa kalsada. Pero hindi ko maramdaman ang galit na dapat ko maramdaman sa kanya. Ang nakikita ko lang ay isang babaeng nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa manibela. Ang it girl ng universidad, ang mapagmataas na Denise Alvarado, ay tila isang basang sisiw ngayon. Huminto kami sa isang malit at tago na cafe sa Intramuros. Amoy luma ang paligid, amoy kahoy at kape. Walang masyadong tao, tamang-tama para sa mga usapang hindi dapat marinig ng mundong mapanghusga. Bakit, Denise? Tanong ko habang nakatitig sa aking tasa ng kape. Bakit mo ako tinutulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo ni Adrian? Huminga siya ng malalim. Umiwas siya ng tingin at dun ko nakita ang isang pasa sa kanyang braso na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang designer jacket. Akala ko mahal ako ni Adrian, Cindy. Boses niya ay basag malayo sa maarte at matapang na tuno niya sa laboratorio. Akala ko we were partners, na kapag na-launch ang project, magiging sikat kaming researchers. But I was wrong. I was so wrong. Uminom siya ng kape, tila ba naghahanap ng lakas ng loob. Hindi lang ikaw ang biktima dito, Cindy. Ginamit ako ni Tito Salvador. Ginamit nila ang pangalan ng pamilya ko para makakuha ng pondo. At kahapon nalaman ko ang totoo. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa harap ko. Pinapirma ako ni Tito Salvador ng isang internal agreement. Sabi niya it's for legal protection. Pero binasa ko ang fine print sa tulong ng tito kong abogado. They are making me the fall guy for the failed clinical trials na ginawa nila bago ka pa sumali sa team. Nanlaki ang mga mata ko. Binuklat ko ang folder. Doon ko nakita ang mga dokumentong matagal ko nang hinahanap. Ang mga data logs bago pa man ako pumasok sa Proyekto Lunas. In scientific terms, Denise, they are erasing the original errors by overwriting them with new ones. And they are using us as the delete button. Sabi ko, ramdam ang pait sa aking dila. Wala silang puso, Cindy. Iyak ni Denise. Narinig ko silang nag-uusap kanina. Sabi ni Adrian, kapag nakuha na nila ang investment, idadamay niya ako sa kaso mo. Sasabihin nila na ako ang kasabot mo sa pagsabota para wala silang kalaban sa patent. They are planning to dispose of me just like how they disposed of you. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kanyang balat.
I'm sorry. I'm so sorry for everything. I was blinded by ambition. I thought I was winning, but I was just playing a game where the house always wins. Inilabas niya ang isang itim na USB mula sa kanyang bulsa. Dito, dito nakatago ang mga voice recordings ng mga private meetings nila. Ang mga emails na nag-uutos sa IT department na i-delete ang logs mo. At ang ebidensya na si Tito Salvador mismo ang nag-utos na galawin ang pondo para pambayad sa utang ng universidad. Tinitigan ko ang USB. Ito ang pirasong kulang sa puzzle ko. Ang kamera ko ay nakakuha ng visual at ilang audio, pero ang USB na ito ang magpapatunay na ang krimen ay nagsimula bago pa man ako maghinala. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tanong ko. Because you're the only one smart enough to use this against them. Sagot niya, may halong paghangga sa kanyang mga mata. I'm scared, Cindy. Kapag nalaman nilang nandito ako, baka kung anong gawin nila sa akin. Pero ikaw lang ang may kaya nitumba ang mga Villafuerte nang hindi nababali ang prinsipyo. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang babaeng ito na itinuring kong kaaway ay naging susi sa aking hustisya. Hindi ko siya mapapatawad sa pag-agaw sa asawa ko. Pero sa pagkakataong ito, pareho kaming mga babaeng niloko ng patriarka ng mga Villafuerte. Ano plano mo? Tanong ko. I'll leave the country. My parents are sending me to Switzerland tomorrow, pero bago ako umalis, gusto kong makita silang bumagsak. Sabi niya ng may matinding determinasyon. Eksaktong nag-vibrate ang phone ni Denise sa ibabaw ng lamesa. Ang caller ID, Adrian. Nagkatinginan kami. Pinindot ni Denise ang speakerphone. "Han, where are you?" Boses ni Adrian. Sweet pero may halong babala. "Sabi ni Dad, nakita ang sasakyan mo malapit sa Intramuros. Don't tell me nakikipagkita ka sa baliw kong asawa. Remember our deal, Denise. Kapag naging emosyonal ka, mawawala sa'yo ang lahat." Nang inghinig ang labi ni Denise, pero sumagot siya ng maayos. "I'm just out for some air, Adrian. Masyado lang akong na-stress sa nangyari kay Cindy. Don't worry, I'm on your side." "Good. Be home in 30 minutes. We need to finalize the press release for the launch. Love you, babe." Pagkaputol ng linya, parang nawala ng hangin sa loob ng cafe. Tumingin sa akin si Denise, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Kailangan ko nang umalis. Please, Cindy, ubusin mo sila. Huwag kang magtitira." Umalis si Denise, iniwan ako mag-isa sa dilim ng cafe. Hawak ko ang USB at ang folder. Ang pang-inginig na mga kamay ko ay nawala na. Pinalitan ito ng isang malamig at kalkuladong plano. Hindi ko na kailangan ng luha. Ang kailangan ko ay isang mahusay na abogado at ang tamang timing. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang isang mahinang kaluskos sa labas ng cafe. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang tila nagmamasid sa akin mula sa malayo. Hindi ko alam kung tao ito ni Salvador o sadyang nagiging paranoid na rin ako. Pero isa lang ang sigurado. Ang digmaan ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa katotohanang matagal nilang ibinaon sa ilalim ng kanilang mga academic titles at peking danggal. Ang bawat hakbang ko sa loob ng simbahan ng Quiapo ay tila isang pag-akyat sa sarili kong kalbaryo. Sa gitna ng amoy ng insenso ng mga nagniningas na kandila at ng mahinang bulong ng mga deboto, hinanap ko ang kapayapaang ninakaw sa akin. Dito sa paanan ng Puong Nazareno, pakiramdam ko ay hindi ako ang baliw na asawang pinagkakaisahan ng lahat. Dito ako ay isang anak lamang na humihingi ng katarungan. "Diyos ko, kayo na po ang bahala," bulong ko habang nakaluhod. Hindi ko po hangad ang pumatay ng dangal. Hangad ko lang po ay mabawi ang katotohanan. Naramdaman ko ang pagtabi ng isang lalaki sa aking upuan. Hindi ko siya nilingon. Pero ang familiar na amoy ng kanyang pabango, amoy kape at lumang libro ay nagpabalik sa akin sa mga panahong wala pa akong dalang mabigat na pasanin. Hindi sapat ang dasal kung ang kalaban mo ay isang demonyong may hawak ng biblit at Cindy. Napatigil ako. Lumingon ako at nakita ko si Paolo, si Ati Paolo Rojas. Ang matalik kong kaibigan ng kolehiyo na ngayon ay isa na sa pinakamagaling na intellectual property lawyer sa bansa. "Paolo, paano mo nalaman na nandito ako?" Tanong ko pilit na pinupunasan ng luha sa aking mga mata. "I've been following your case, Cindy. Balita sa buong academic circle ang nangyari sa'yo.
And let's just say I know you too well. Kapag punong-puno ka na dito, ka lang naman tumatakbo. Sabi niya may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. Saka may sumusunod sa iyo mula pa sa Intramuros. My security handled him. Nanlaki ang mga mata ko. Sumusunod si Salvador? Most likely. He wants to make sure you're truly breaking down. Gusto niyang makakuha ng ebidensya na hindi ka na fit para humawak ng kahit anong posisyon. Sagot ni Paolo habang iniaabot sa akin ang isang panyo. But don't worry, you're safe now. Lumabas kami ng simbahan at naglakad sa gilid ng Plaza Miranda. Sa gitna ng ingay ng mga tindera ng pampare, laanting-anting at mga bulaklak tila ba, nagkaroon ng proteksyon ang maliit naming mundo. Paolo, hawak ko ang USB. Lahat ng ebidensya ng pandaraya nila nandoon na. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Salvador is powerful. He has the university, the board, and the media in his pockets. Sabi ko, boses ko ay puno ng kawalan ng katiyakan. Humarap sa akin si Paolo. Hawak niya ang aking magkabilang balikat. Listen to me, Cindy. In legal terms, he's a giant. But giants have weak ankles. We won't sue them for adultery. Pawang gulo lang yun sa barangay at social media. We will hit them where it hurts most, their karangalan. We will sue them for academic fraud, financial larceny, and grave coercion. Kaya ba natin, hindi lang natin kaya, Cindy. Sisiguraduhin natin wala silang matitirang dangal pagkatapos nito. But you have to be strong. Magsisimula silang banyagan ng pangalan mo. Gagawin nilang impyerno ang bawat araw mo sa labas. Can you handle the hiya? Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang krus sa tuktok ng simbahan. Naalala ko ang mukha ni Lola Mercedes, ang pagtataksil ni Adrian at ang tawa ni Denise. Ang hiya ay para sa mga nagkasala, Paolo. Hindi para sa akin, matatag kong sagot. Gawin natin ang dapat gawin. Good. For now, kailangan mo magtago. I have a safe house sa Tagaytay. Doon mo i-process ang lahat ng files. I'll start drafting the complaints. We need to be surgical, Cindy. Isang maling galaw at pwedeng baligtarin nila tayo. Bago kami sumakay sa kanyang sasakyan, tumingin ulit ako sa simbahan. Ang langit ay madilim na, pero ang mga kandilang nakasindi sa paligid ay tila ba mga maliliit na bituin na nagbibigay ng pag-asa. Sa gitna ng aking takot, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking dignidad. Hindi na ako ang biktima. Ako na ang mga ngaso. Paolo, tawag ko sa kanya bago isara ang pinto. Yes, tell the shadows following me that the crazy woman is about to wake up. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Paolo. I already did, Cindy. I already did. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ko sa side mirror ang lalaking nakaitim na jacket kanina. Nakatayo siya sa tapat ng simbahan, tila ba naiwan sa dilim. Ngunit hindi ko na naramdaman ang kaba. Ang laban na ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa bawat babaeng ninakawan ng pangarap at bawat taong pinatahimik ng kapangyarihan. In scientific terms, Paolo, bulong ko habang nakatingin sa USB na hawak ko. Pressure creates diamonds, at sisiguraduhin kong sa dulo nito ako ang magniningning. Ngunit hindi ko alam habang naghahanda ako sa Tagaytay, may mas malaking pasabog na inihahanda si Salvador. Isang pasabog na hindi ko inaasahan at maglalagay sa buhay ng taong pinakamahalaga sa akin sa panganib. Tingnan mo nga naman ang kapal din talaga ng mukha na magpakita pa rito. Napatigil ang mga hakbang ko nang marinig ko ang boses ni Aling Nena, ang kilalang marites ng aming barangay. Kagagaling ko lang sa safe house sa Tagaytay para bumalik sandali sa dati naming tinitirhan, hindi para makipagbalikan kay Adrian, kundi para kunin ang mga birth certificate at mahahalagang dokumento na hindi ko nadala noong pinalayas ako. Pero bago ko pa man marating ang gate, hinarangan na ako ng ilang mga kapitbahay. Ang mga taong dati ay nakangiti sa akin tuwing Linggo matapos ang misa, ngayon ay tila may hawak na mga invisible na bato, handa akong litsunin sa gitna ng kalsada. Aling Nena, dadaan lang po ako, may kukunin lang ako sa loob. Mahinahon kong sabi, kahit na kumakaba ang dibdib ko. Kukunin ba ka? May nanakawin ka na naman. Singhal ng isa pang kapitbahay. Napanood namin ang post ni Adrian sa Facebook, Cindy. Akala namin ay napakabait mong asawa yon, pala ay niloloko mo siya,
at balita namin, ninakawan mo pa ang universidad para ipangsustento sa lalaki mo. Napakunot ang noo ko. Anong post? Inilabas ni Aling Nena ang kanyang cellphone at ipinakita sa akin ng isang viral post. Ang litrato ko isang stolen shot kung saan kausap ko si Paolo sa harap ng simbahan ay ginamit ni Adrian. Ang caption ay punong-puno ng kasinungalingan. Masakit man aminin pero kailangan ko magpakatotoo. My wife Cindy is suffering from severe mental instability. She has been unfaithful and worse, she tried to sabotage our research project to cover up the funds she embezzled. I am asking for prayers for her recovery, but for the safety of my family and our institution, I had to let her go. Ang bawat salita ay tila isang lason na kumakalat sa aking sistema. Libo-libo na ang shares. Ang mga comments ay puro mura at pangungutya. Baliw manggagamit, sayang ang pinag-aralan, hindi totoo ang nakalagay dyan. Sabi ko, boses ko ay nanginginig sa galit. Si Adrian ang nagtataksil siya at ang tatay niya ang nagnanakaw ng pinaghirapan ko. Ganyan talaga ang mga baliw. Laging biktima ang tingin sa sarili. Tawa ni Aling Mena. Umalis ka na rito, Cindy. Ayaw namin ng malanding magnanakaw sa barangay natin. Baka pati kami ay madamay sa kamalasan mo. Sa sandaling yon, bumukas ang gate ng bahay Villafuerte. Lumabas si Adrian kasunod si Papa Salvador. Magiting na lumapit si Adrian sa akin. Akala mo ay isang bayani na nagliligtas sa kanyang mga nasasakupan. Cindy, please, umalis ka na, sabi ni Adrian boses na punong-puno ng pekeng awa. Huwag mo nang ipahiyang sarili mo rito. Binibibigyan ka na namin ng pagkakataon na magpagaling sa probinsya. Bakit kailangan mo pang gumawa ng eksena? Tinitigan ko siya. Gagamitin mo pa ang Facebook para sirain ako, Adrian, ganto? Na ba kayo? Kadesperado. In scientific terms, Adrian, sabat ni Papa Salvador mula sa likuran, a corrupted sample must be discarded to save the entire experiment. And you, Cindy, are the corrupted sample. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, pero hindi ko hinaya ang gumagsak ang luha ako sa harap nila. Tumingin ako sa paligid sa mga kapitbahay na nanonood na tila ba isang teleserye ang buhay ko. Makinig kayong lahat. Sabi ko, itinaas ko ang aking ulo. Ang katotohanan ay hindi nasusukat sa dami ng likes o sa tamis ng pananalita. Ang katotohanan ay parang tubig, kahit gaano nyo ibaon, lilitaw at lilitaw pa rin yan. Umalis ka na? Sigaw ng isang lalaki, sabay hagis ng isang plastik na puno ng dumi sa paanan ko. Hindi ako natinag. Tumingin ako ng diretso kay Adrian. Enjoy your karangalan for now, Adrian. Dahil kapag bumalik ang lahat ng ito sa inyo, sisiguraduhin kong wala nang maniniwala sa kahit isang salitang lalabas sa bibig nyo. Tumalikod ako at naglakad palayo. Rinig ko ang kanilang mga tawa at pangunutya sa aking likuran. Ang bawat hakbang ko ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog, pero hindi ako tumakbo. Naglakad ako na may dignidad, kahit na ang buong mundo ay tila nakatalikod na sa akin. Nang makalayo na ako, pumasok ako sa isang maliit na eskinita at doon ako napasandal sa pader. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng hiya. Sa kultura nating mga Pilipino, kapag ang danggal mo ang sinira, para ka na ring pinatay. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan si Paolo. Paolo, ilabas na natin ang unang ebidensya. Sabi ko, boses ko ay matigas pa sa bato. Sigurado ka na ba, Cindy? Once we start, there's no turning back. Ibinatuno nila ang lahat sa akin, Paolo. Wala na silang ititira. Nayon oras na para ako naman ang maghagis ng katotohanan sa mga mukha nila. Pero bago pa man makasagot si Paolo, may narinig akong sigaw mula sa dulo ng eskinita. Cindy, si Lola Mercedes isinugod sa ospital. Nanlamig ang buo kong pagkatao. Si Lola. Ang tanging taong nagmamahal sa akin sa bahay na iyon. Isang masamang kutob ang gumalot sa akin. Alam ko ang laro ni Salvador. Alam ko kung paano niya ginagamit ang mga masakit para makuha ang gusto niya. Mabilis ang takbo ng kotseng kinalululanan ko patungo sa ospital. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila nakikipag-unahan sa bilis ng sasakyan. Hindi ko alintana ang ulan o ang dilim ng gabi. Ang tanging nasa isip ko ay si Lola Mercedes.
Siya na lang ang natitirang pamilya ko sa bahay na yon, at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa kasamaan ng sarili niyang anak. Pagdating ko sa lobby ng ospital, napatigil ako. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tatlong lalaking nakasuot ng leather jacket na nakatayo sa may entrance. Ang isa sa kanila may hawak na folder at tila may hinahanap. Lucinda Ramos Villafuerte, tawag ng lalaking may malaking peklat sa mukha. Sino kayo? Tanong ko pilit na pinatatatag ang aking boses. Kami ang mga kaibigan ng asawa mo, si Adrian. May kailangan ka lang pirmahan para sa utang na kinuha mo. O kinuha niya gamit ang pangalan mo. Sabi niya sabay pakita ng isang promissory note. Nanlamig ang buo kong pagkatao. Sa dokumento nakasaad na nangutang ako ng 2 milyong piso mula sa isang private lender, isang 5-6 scheme na may napakataas na interes. At ang collateral, ang lahat ng share ko sa research project at ang lupang kinatatayo ng bahay ng mga magulang ko sa probinsya. Hindi ko pinirmahan yan, peke. Ang pirma na yan. Sigaw ko. Wala kaming pakialam kung peke o hindi. Ang mahalaga pangalan mo ang nandito. At kung hindi ka magbabayad, alam mo na ang mangyayari sa pamilya mo sa probinsya at sa matandang nasa itaas, banta ng lalaki bago sila lumakad palayo. Napaupo ako sa bench ng lobby. Gusto kong sumigaw. Paano nagawa ni Adrian ito? Ginamit niya ang impormasyon ko para ibaon ako sa utang habang pinaplano nilang itapon ako. In scientific terms, this is total annihilation. Gusto nilang wala akong balikan. Walang trabaho, walang bahay at puno ng utang. Ija, nandito ka na pala? Napaangat ang tingin ko si Papa Salvador. Nakatayo siya sa harap ko, maayos ang suot, tila hindi galing sa isang emergency. Nasaan si Lola? Gusto ko siyang makita. Sabi ko, pinalitan ko ng galit ang aking takot. She's stable for now, but the hospital bills and the private specialists, napakamahal, Cindy. At ang asawa mo tila hirap humanap ng pondo dahil sa iskandalong kinasangkutan mo. Sabi ni Salvador, bawat salita ay tila isang dahan-dahang pag-ipit sa aking leeg. But I can help you. I can clear that debt with those men outside. I can pay for Mercedes's treatment. I can even give you enough money to start a new life abroad. Anong kapalit? Tanong ko. Alam ko na ang kanta niya. Inilabas niya ang parehong dokumento mula sa opisina niya noon. Sign the transfer of rights. Admit in writing that you were mentally unstable and you made errors in the research. Pagkatapos mawawala ang lahat ng problema mo. You can even visit Mercedes before you leave. Tumingin ako sa ICU door sa malayo. Gusto kong takbuhin yon, pero alam kong haharangin ako ng mga guard na binabayaran niya. Tumingin ako kay Salvador, isang respetadong propesor, isang haligi ng akademya, pero ang kaluluwa ay mas madilim pa sa pusod ng dagat. Iniisip mo ba na mananalo ka dahil lang sa utang na yan? Bulong ko. I don't think, Cindy. I know. In this country, karangalan and pera rule. You have neither. Numiti ako isang matalim at malamig na ngiti. You're wrong, Papa. I have the truth, and unlike money, the truth doesn't need interest to grow. Tumalikod ako at hindi pinirmahan ng papel. Nilagpasan ko siya at dumiretso sa labas. Tinawagan ko si Paolo. Paolo, kailangan natin ng forensic accountant. Na yun din, Adrian forged my signature on a loan document. At Paolo, kailangan nating ilipat si Lola Mercedes sa ibang ospital. Hindi siya ligtas dito. Cindy, wait! Dangerous yan. Salvador has eyes everywhere, babala ni Paolo. I know, pero may isa pa akong alas sa kamay. Kinuha ko ang aking laptop mula sa bag. Binuksan ko ang hidden cloud server kung saan nakasync ang kamera sa bahay. Nakita ko ang footage kaninang hapon bago isugod si Lola sa ospital. Sa video nakita ko si Adrian. Pinapalitan niya ang gamot ni Lola Mercedes ng isang kulay asul na tableta. Pagkatapos ng ilang minuto nagsimulang mahirap ang huminga ang matanda. Hindi tumawag ng ambulan. Siya si Adrian agad. Nanood muna siya tumingin sa rilo at uminom pa ng tubig bago nagkunwaring nagpapanik. Nagginig ang buo kong katawan. Sinadya nila. Sinadya nilang palalain ang sakit ni Lola para magkaroon ng dahilan na ipitin ako sa ospital. Hayop kayo, bulong ko sa gitna ng ulan. Hindi lang kayo magnanakaw. Mga mamamatay tao kayo.
Habang nakatayo ako sa parking lot, isang motor ang huminto sa harap ko. Ang rider ay nag-abot ng isang maliit na sobre. Pinabibigay ni Ma'am Denise. Huling tulong na daw po niya bago siya lumipad. Sabi ng rider bago mabilis na umalis. Binuksan ko ang sobre. Naglalaman ito ng isang logbook, ang logbook ng laboratory, o naakala ko ay nawala na. Doon nakasulat sa sariling penmanship ni Salvador ang mga tunay na resulta ng research bago niya ito dinoktor. May nakasulat na note sa loob, "Check the blue pills. It's not medicine. It's an experimental sedative that they are testing on your mother-in-law." Ang galit ko ay umabot na sa sukdulan. Hindi na ito laban para sa danggal. Ito ay laban para sa buhay. Adrian? Papa Salvador? Humanda kayo, sabi ko habang mahigpit na hawak ang logbook. Dahil ang bagyong darating sa inyo, walang signal number na makakapagsabi kung gaano katindi. Ang gulwagan ng unibersidad ay napupuno ng liwanag at ng nakakabinging palakpakan ng mga tao. Ang pinakamataas na uri ng lipunang akademiko sa Maynila, mga propesor, mga investigador, at mga mamumuhunan ay natitipon upang saksihi ang paglulunsad ng Proyekto Lunas. Sa gitna ng entablado nakatayo si Papa Salvador, suot ang kanyang pinakakilalang pormal na barong, habang katabi niya si Adrian na walang tigil ang pagingiti sa harap ng mga kamera. Mula sa pinakalikod ng bulwagan, pinanood ko sila. Hindi na ako ang babaeng nakayuko at umiiyak sa madaling araw. Suot ko ang isang simpleng puting kasuotan, maayos ang aking buhok, at sa aking mga mata ay walang bakas ng luha katarungan lamang. This project represents the pinnacle of Filipino innovation. Naririnig kong sinasabi ni Papa Salvador sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. And it teaches us that even through personal trials and internal challenges, the Villafuerte family honor remains untarnished. Personal trials, internal challenges, nakuha pa talaga niyang gamitin ang pagkasira ng aking pangalan bilang palamuti sa kanyang talumpati. Tiningnan ko si Ate Paolo na nasa aking tabi. Kasama namin ang 2 opisyal mula sa National Intellectual Property Office at isang independent forensic auditor na may hawak ng aming mga legal na dokumento. "It's time, Cindy," mahinang wika ni Paolo. Huminga ako ng malalim. In scientific terms, Paolo, time is relative, pero para sa kanila, huminto na ang oras nila. Nagsimula kaming maglakad sa gitna ng pasilyo patungo sa entablado. Sa simula, iilan lamang ang nakapansin. Ngunit habang papalapit kami sa liwanag, isa-isang napatahimik ang mga tao. Ang mga bulungan ay muling nabuhay. Ngunit ngayon, hindi na ito tungkol sa baliw na asawa. Nang makita ko ni Adrian, agad nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mukha ay namumutla, tila nakakita ng multo. Si Papa Salvador naman ay kumunot ang nung pinipigilan, ang galit na mag-alburuto sa harap ng publiko. "Cindy?" Mabilis na bumaba si Adrian mula sa entablado at hinarangan ako sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang boses ay pilit na ginagawang malambing, nuit ang kanyang mga mata ay nagbababala. "What are you doing here, love? Please, wag mo namang gawin ito rito. Nakakahiya sa mga bisita. Umuwi na tayo, ako na ang mag-aalaga sa'yo." Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang lapit-lapit niya sa akin, ngunit hindi ko na maramdaman ang lalaki minahal ko. Ang tanging nakikita ko ay isang stranger o nabubuhay sa kasinungalingan. "Ang hiya ay para lamang sa mga taong may natitira pang karangalan, Adrian." Malamig kong sagot. Ang aking boses ay malinaw at sapat ang lakas upang marinig ng mga nasa front row. "At wag mo akong tawaging love. You lost the right to say that word the moment you tried to destroy my sanity." "Security!" tawag ni Papa Salvador mula sa mikropono. "Please escort my daughter-in-law out. She is currently unwell and needs medical attention." 2 gwardiya ang lumapit upang hawakan ako, ngunit mabilis na humarang si Ate Paolo kasama ang mga opisyal ng gobyerno. "Touch my client and you will face obstruction of justice," wika ni Paolo sa matatag na tono. Inilabas niya ang isang pormal na kautusan mula sa korte. "We are here under the authority of the Intellectual Property Court to halt this presentation due to verified complaints of academic fraud, data fabrication, and financial larceny." Nagkagulo ang buong bulwagan.
Ang mga reporter mula sa iba't ibang istasyon ay nagsimulang lumapit itinututok ang kanilang mga kamera, hindi kay Salvador, kundi sa akin. This is absurd! Sigaw ni Salvador, nawawala na ang kanyang formal na postura. This is a baseless smear campaign by a jealous and mentally unstable woman. Baseless. Lumapit ako sa paanan ng entablado at tiningnan ko si Salvador ng diretso sa mata. Sinasabi ng ebidensya ang totoo, Papa Salvador. In science, opinions do not matter. Only data survives. Senyas ko kay Paolo, ang aming technical assistant na nakapasok na sa control room kanina pa, sa tulong ng supina, ay mabilis na pinalitan ng display sa malaking screen sa likod ni Salvador. Nawala ang logo ng Proyekto Lunas. Sa halip, lumitaw ang isang malinaw at magkatabi na paghahambing ng dokumento. Sa kalikaw ng screen ay ang tunay na logbook ng laboratory o na may aking sulat kamay at ang mga orihinal na sukat ng aming pagsusuri na nagpapakita ng mga naging problema sa unang pagsubok. Sa kanan naman ay ang dokumentong ipinasa ni Salvador sa board kung saan malinaw na binago ang mga numero at pinalitan ng kanyang pirma ang aking pangalan. Ladies and gentlemen, panimula ko ang aking boses ay hindi nanginginig, hindi sumisigaw, kundi puno ng lamig ng isang profesional na naglalahad ng katotohanan. What you are looking at is not innovation, it is systematic theft. Ang proyektong ipinagmamalaki ng Camilla Villafuerte ay nakatayo sa ibabaw ng ninakaw na datos at pinilipit na resulta. Tumingin si Adrian sa screen at napapaatras. Peke yan. Ginawa mo lang yan para sirain kami? Peak. Inilabas ko ang aking cellphone at iniharap ito sa mikropono ng isa sa mga reporter na nasa aking tabi. Kung gayon, pakinggan natin ang inyong sariling mga boses. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Ang bawat mata ay nakatitig sa screen at ang bawat tenga ay naghihintay sa susunod na sasabog na katotohanan. Pinindot ni Paolo ang play sa aming audio system. Ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw malinaw at walang duda. Don't worry, Dad. I've started planting the seeds. No one will believe a crazy woman over a prestigious professor and his brilliant son. Sinuna nito ng malamig na tawa ni Papa Salvador sa recording. We will force her to enter a psychiatric facility. Doon pipirma siya ng kahit anong papeles. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga manonood. Ang mga flash ng camera ay naging mas mabilis tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Adrian at Salvador. Nakita ko ang butil-butil na pawis na namumuo sa noo ni Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang bulsa. Ito ba ang karangalan na ipinagmamalaki niyo, Papa Salvador? Tanong ko, ang boses ko ay matatag, kahit na ang puso ko ay kumakaba sa tindi ng emosyon. Ang sirain ng sarili niyong pamilya para sa pera at katanyagan. Sinungaling! Bulyo ni Adrian pilit na humahakbang papalapit sa akin. Edited yan. Artificial intelligence yan. Ginamit mo ang pagiging lab manager mo para gumawa ng peking ebidensya? In scientific terms, Adrian, sabi ko habang inilalabas ang isa pang folder. Audio forensics don't lie. At hindi lang yan ang hawak ko. Ipinakita ko sa screen ang mga dokumento ng bangko. Narito ang trail ng perang ninakaw nyo mula sa research fund. Ang 500,000 piso na ipinaparatang nyo sa akin ay napunta sa isang offshore account sa pangalan ni Denise Alvarado na ginamit nyo rin para bayaran ang inyong mga personal na utang sa sugal at sa mga illegal na nagpapautang. Hindi totoo yan, sigaw ni Adrian. Tumingin siya sa mga reporter. Pinagkakaisahan nila kami, Denise. Sabihin mo sa kanila, Denise. Lumingon ang lahat sa entrance ng bulwagan. Akala ni Adrian ay darating ang kanyang kakampi. Ngunit ang pumasok ay hindi ang Denise na inaasahan niya. Pumasok ang isang opisyal mula sa National Bureau of Investigation, kasama ang isang babaeng nakasuot ng malaking salamin at scarf. Nang alisin niya ito, tumambad ang mukha ni Denise puno ng pasa at pagod, pero matapang. Everything Cindy said is true. Boses ni Denise ay nanginginig sa mikropo, no na ibinigay sa kanya. Adrian and Professor Salvador planned everything. Ginamit nila ako para makuha ang pondo ng pamilya ko at nang makuha na nila ang gusto nila, tinangka nilang ilaglag ako sa kaso. Adrian even hit me nang tangkain kong tumakas.
You traitor! Susugurin sana ni Adrian si Denise, pero mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Ngunit hindi pa doon natatapos. Tumingin ako kay Adrian ng may matinding pandidire. Ito na ang huling pako sa kabaong nila. Pero, ang pinakamasakit sa lahat, Adrian, sabi ko ang boses ko ay gumaralgal na dahil sa pigan na galit. Ayan gawin mong kasangkapan ng sarili mong ina. Pinalitan ng system ang video sa screen. Ang footage mula sa aking hidden camera sa kwarto ni Lola Mercedes. Nakita ng buong mundo kung paano pinalitan ni Adrian ang gamot ni Lola ng asul na tableta. Nakita nila kung paano niya pinanood na mahirap ang huminga ang sarili niyang ina bago tumawag ng tulong. Hayop ka, Adrian! Isang sigaw mula sa mga manonood ang gumasag sa katahimikan. Ang mga tao ay nagsimulang mag-react ng may galit. Isang matandang professor sa front row ang tumayo at idinuro si Salvador. You are a disgrace to this university. You are a disgrace to humanity. No, it's not what it looks like. Sigaw ni Salvador, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. It was an accident. We were just trying to stabilize her. Stabilize her with an experimental sedative, tanong ni Paolo habang inilalabas ang lab report ng asul na tableta. This is not medicine. This is attempted murder, Professor. Lumapit ang mga pulis kay Salvador at Adrian. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanilang mga pulso ay ang pinakamasarap na musikang narinig ko sa buong buhay ko. Isang malakas na kalansing ng katarungan. Cindy, please. Love, patawarin mo ako. Sigaw ni Adrian habang kinakaladkad siya palabas ng bulwagan. Nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Please, bawiin mo ang mga demanda. Tumayo ako ng diretsyo. Tumingin ako sa kanya hindi na bilang isang asawang nasasaktan, kundi bilang isang babaeng nakalaya na. In scientific terms, Adrian, sabi ko, boses ko ay malamig at pinal na, the experiment is over, and the result is failure. You are no longer a part of my life nor my future. Nang mailabas na sila ang buong bulwagan, ay tumayo at nagbigay ng palakpakan. Pero hindi ko na yon kailangan. Tumingin ako kay Paolo at numiti ng bahagya. Ang bigat sa dibdib ko sa loob ng 9 na taon ay tila naglaho na kasabay ng bawat hakbang ng mga pulis papalayo. Lumapit sa akin ang dean ng universidad, ang tunay na dean na matagal nang pinagtataguan ni Salvador. Dr. Ramos Villafuerte, I am deeply sorry for what you've been through. Your name will be restored immediately, and the patent will be legally yours. We would like to offer you the position of research director. Salamat po, Dean, sabi ko. Pero mas gusto ko pong simulan ng sarili kong landas. Isang landas na walang bahid ng kasinungalingan. Lumabas ako ng unibersidad habang ang ulan ay tumitila na. Ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Ramdam ko ang hangin sa aking mukha, isang hangin na amoy laya. Nabalik lamang ang aking diwa nang tumunog ang aking phone. Isang tawag mula sa ospital. Dr. Ramos, gising na po si Lola Mercedes. Hinahanap po kayo. Napangiti ako ng tapat sa unang pagkakataon. Nandiyan na ako! 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng antiseptic at gamot sa ospital ay napalitan na ng bango ng mga sariwang bulaklak at bagong timplang kape sa aking opisina. Nakatayo ako sa harap ng bintana ng Ramos Research Center, ang sarili kong kumpanya na itinayo ko mula sa abo ng aking nakaraan. Hindi na ako ang babaeng nagtatago sa likod ng anino ng isang tanyag na asawa. Ngayon ako na ang nagmamay-ari ng sarili kong liwanag. Doktora, nandito na po ang mga panauhin para sa ating first anniversary celebration, sabi ng aking secretary na si Liza. Salamat, Liza. Susunod na ako, sagot ko ng may ngiti. Bago ako lumabas, napatitig ako sa isang litratong nasa ibabaw ng aking lamesa. Litrato namin ni Lola Mercedes. Pagkatapos ng lahat ng gulo, kinuha ko siya at inalagaan. Sa tulong ng tamang gamot at pagmamahal, mabilis siyang nakabawi. Bagamat may mga sandaling, malilimutin pa rin siya. Alam niya kung sino ako. Alam niya na ligtas na kami. Naaalala ko ang huling pagkakataon na dinalaw ko siya sa kanyang bagong kwarto sa aking bahay. Hinawakan niya ang kamay ko at nagmanu ako sa kanya bilang tanda ng respeto. Cindy, anak, bulong niya sa akin habang hinahaplos ang aking buhok. Patawarin mo ang anak ko.
Patawarin mo ang pamilyang Villafuerte sa lahat ng sakit na ibinigay namin sa iyo. Wala na yan, Lola. Sagot ko ng may katapatan. Ang galit ay parang lason sa isang experiment, sinisira nito ang resulta. Pinatawad ko na kayo hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. At ang kapayapaang yon ang naging pundasyon ko. Kumusta na nga ba ang mga Villafuerte ayon kay Ate Paolo, na nanatiling matalik kong kaibigan at legal consultant, naging mabilis ang pagbagsak nila. Si Papa Salvador ay hinatulan ng korte dahil sa panggaganso at falsification of documents. Dahil sa kanyang edad at lumalalang kondisyon ng puso, inilipat siya sa isang hospital detention, ngunit ang kanyang pangalan sa mundo ng akademya ay tuluyan ng nabura. Wala nang kumakausap sa kanya. Ang dati niyang karanghalan ay naging isang malaking kahihiyan. Si Adrian naman ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa kulungan. Balita ko, iniwan na rin siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Maging si Denise na lumipad patungong Switzerland ay nagpadala ng formal na pahayag na nagdedemanda rin sa kanya dahil sa pang-aabuso. Nawala ang kanyang lisensya, ang kanyang pera at ang kanyang pamilya. Isang taon na siyang nagpapadala ng mga sulat sa akin mula sa loob, puno ng mga salitang patawad at mahal pa rin kita, pero hindi ko binuksan kahit isa. In scientific terms, Adrian was a failed hypothesis, isang maling hinala na kailangang iwasto upang magpatuloy ang buhay. Lumabas ako ng opisina at sinalubong ako ni Paolo sa hallway. May dala siyang isang maliit na box ng cupcakes mula sa paborito naming bake shop. Congratulations, Dr. Cindy Ramos. Your herbal formulation is now the #1 most trusted organic medicine in the country, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Salamat, Paolo. Kung wala ka, baka mabulok pa rin ako sa kasinungalingan nila. Biro ko. You did the hard work, Cindy. Ikaw ang lumaban. Seryoso niyang sagot. By the way, may balita ako. Ang universidad ay tuluyan ng binawi ang lahat ng awards na ibinigay kay Salvador. At ngayong araw, ilalagay nila ang pangalan mo bilang nag-iisang principal investigator sa history ng Proyekto Lunas. Napahinto ako. Naramdaman ko ang isang malakas na tibok sa aking puso. Hindi dahil sa kailangan ko ang parangal, kundi dahil sa wakas ang katotohanan ay nakauwi na sa kanyang tahanan. Naglakad kami patungo sa garden, kung saan naghihintay ang aking mga staff at ilang mga pasyenteng natulungan ng aming research. Nakita ko ang mga ngiti nila, ang pasasalamat sa kanilang mga mata. Dito ko naramdaman ang tunay na tagumpay. Hindi ito tungkol sa patent o sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng dignidad sa buhay ng ibang tao, gaya ng pagpapanumbalik ko sa sarili ko. Tumingala ako sa langit. Napakaliwanag ng araw. Wala na ang mga ulap ng pag-aalunlangan at takot. 9 na taon akong naging asawa, naging katulong, naging biktima. Pero sa loob ng 1 taon, naging tao ako muli. Isang babaeng may paninindigan, isang siyentipikong may integridad, isang anak na may busilak na puso. Sa bawat patak ng ulan na naranasan ko noon ngayon, ay may katapat na bahagare. At habang nakatingin ako sa hinaharap, alam ko na anuman ang dumating na pagsubok, hindi na ako muling matitibag. Dahil ang pinakamahalagang research na natapos ko ay hindi ang gamot sa sakit ng katawan, kundi ang gamot sa sugat ng aking kaluluwa. Ako si Lucinda Ramos, at ito ang aking bagong simula. Natapos na ang mahaba at mas alimuot na paglalakbay ni Cindy. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang katarungan ay hindi laging dumarating sa mabilis na paraan, ngunit darating at darating ito basta tayo ay may matatag na paninindigan at malinis na puso. Mga mahal kong tagapakinig, naway naging inspirasyon sa inyo ang katatagan ni Cindy. Sa mundong puno ng mapanghusgang mga mata at mga taong handang manira ng kapwa para sa sariling interes, huwag tayong matakot na tumayo para sa katotohanan. Tandaan ninyo, ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa titulo o yaman, kundi sa kung paano natin pinoprotektahan ang ating integridad sa gitna ng kadiliman. Salamat sa inyong matiyagang pakikinig mula sa simula hanggang sa huling kabanata ng kwentong ito. Habang sinusulat ko ang bawat bahagi ng buhay ni Cindy, lalo na ang tagpong inilaglag siya sa gitna ng ulan ng sarili niyang pamilya, ay nakaramdam din ako ng matinding kirot sa puso. Marahil dahil marami sa atin ang nakakaranas din ng kawalang katarungan sa loob mismo ng ating mga tahanan.
Ngunit gaya ni Cindy, naway makahanap din kayo ng lakas na bumangon at magsimulang muli. Kayo, ano ang inyong masasabi sa naging desisyon ni Cindy kung kayo ang nasa kalagayan niya? Mapapatawad niyo rin ba ang isang Adrian Villafuerte o mas pipiliin ninyong hayaan siyang mabulok sa kanyang sariling karma? Sana ay mag-iwan kayo ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Nasaan man kayo ngayon sa gitna ng traffic sa EDSA, nagluluto para sa hapunan ng pamilya, o marahil ay nasa malayo bilang isang OFW na naghahanap buhay sana, ay rakapagbigay kami ng kaanting aral at aliw sa inyong gabi. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong maabot ng mga pusong nangangailangan ng pag-asa. Hanggang sa muling pagkakataon mga kadrama, manatiling matapang, manatiling totoo.